buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Food and Friends According to Jesus. Sabi po sa Ecclesiastes 6:12, life is short and meaningless, and it fades away like a shadow. Who knows what is best for us? Napakagandang tanong dahil sa kaikisian nga naman ng buhay, dapat hindi na magkamali pa dahil sayang ang panahon. Pero sino ang nakaaalam talaga ng pinakamabuti para sa tao? John 14:6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. So that answers the question, who knows what is best for us? John 10:10, Jesus says, I came so that everyone would have life and have it to the fullest. Jesus is the one who knows what is best for us. Jesus teaches us steps toward the fullest life here on earth and towards life beyond our earthly existence. But we need to get reacquainted with Jesus, the Jesus of the Bible, not only the Jesus of religion whose image had been changed over time, but we should go back to the true personality of Jesus of the Bible. At ang ating pag-aaral ngayon sa paghahanap ng mga mabuti para sa buhay, pinamagatan nating Food and Friends According to Jesus. Thank you, Lord, that we can go to your Son Jesus and ask Him about life and ask Him about what is best to do in life. Turuan niyo po kami, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At ngayon po kami ilinisin niyo at patawarin at gawing karapat-dapat tumanggap na inyong pagpapala, na inyong pagtuturo, ng inyong pagtutuwid. May your mercies abound, may your wisdom rule our lives. We seek you in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. What can we learn from Jesus about food and friends? First of all, Jesus eats and drinks a lot, especially with sinners. And I love to refer to Jesus in the present tense. Mark 2:15-17. Later, Jesus and his disciples were having dinner at Levi's house. Many tax collectors and other sinners had become followers of Jesus, and they were also guests at the dinner. Some of the teachers of the law of Moses were Pharisees, and they saw that Jesus was eating with sinners and tax collectors. So they asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? Jesus heard them and answered, healthy people don't need a doctor, but sick people do. I did not come to invite good people to be my followers. I have come to invite sinners. So malinaw yung kwento na ang Panginoon nakikisalamuha, nakikiisa, nakikipagmabutihan sa mga tinatawag na sinners. Sinners were not always morally unrighteous people, but they were social outcasts by the social and religious standards of Israel. At ang Panginoon nagsabi na hindi naman talaga sinasadya ko na puntahan ay ang mga mabubuti. Ang pinuntahan ko talaga yung mga kulang, yung mga kapos, yung mga nalalaglag sa mga iba't ibang gilid-gilid at sulok-sulok ng lipunan. I came for them and I want them to be my followers. But what is important here to see now is that Jesus enjoys and make people enjoy good food and company. What is a lesson here as modeled by Jesus? That you enjoy life. Solomon shares many thoughts and traits with Jesus. That's why he's a very, very great Old Testament character. Ecclesiastes 9:9, Solomon says, enjoy life with your wife or just enjoy life. Therefore, you enjoy good food and drinks. Ecclesiastes 9:7, go, eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart. There's a major lesson here, brothers and sisters, to make your food and drinks as good as possible. Magluluto na rin lang, sarapan na. Maghahain na rin lang, gandahan na. Kakain na rin lang, ihanda na yung mood para masaya ang kainan.
at hindi ka matunawan dahil sama ng loob, nag-aaway habang kumakain. And here Jesus shows that one of the best pulpits is the dining table. Bihirang-bihira naman siyang formally nagtuturo sa mga tao ng mga doktrina, pero lagi siyang nakikisalamuha, nakikipaghapunan, nakikipag-picnic sa mga tao, kung saan nagkakaroon siya ng natural na audience, natural na panahon para turuan sila tungkol sa buhay. So you enjoy dining, but you can also dine to teach and gather people. Sometimes, pagka in-invite natin ang mga kamag-anak natin to a Bible study, ayaw umaten, natatakot, allergic, but invite them to a dinner, invite them to lunch, invite them to have potluck, and you enjoy good food, and while you are with them, definitely you will have a chance to share the gospel, the love of God, the forgiveness of God with people. You don't always have to scare people with religious activities, but you can always spiritualize any activity that you do. At napakasarap nga nung kainan dahil ang mga tao usually they sit down, hindi naman sila nagmamadali, may oras to hear your message. And because of spirited dining, Jesus is even labeled a drunkard and a glutton. Lasenggo daw siya at timawa, sabi ng mga nakikriticize sa kanya. Matthew 11:19, but the Son of Man goes around eating and drinking, and you say, that man eats and drinks too much. He is even a friend of tax collectors and sinners. Yet, wisdom is shown to be right by what it does. So, pinapakita dito na tama ang Panginoon sa kanyang approach, tama sa kanyang style. Ang relihiyon kasi gumawa ng kung ano-anong mga imahe ni Kristo, na ngayon, pagka binabalikan natin si Kristo na ipinakilala sa Biblia, parang iba, parang hindi natin makilala. Dahil ang nakilala natin lagi na itinuro ng relihiyon, yung Kristong hindi kumakain, yung Kristong hindi tumatawa, yung Kristong hindi nag-e-enjoy sa buhay. Pero pag binalikan mo yung Biblia, the actual account of His life, you will see that He was always socializing. And notice here, sa kanya mga events, walang invited na Pharisees or conservatives o mga KJs. Bawal ang killjoy sa mga event ni Jesus. Sabi niya, I did not come to invite good people to be my followers. I came to invite sinners. Pero ang totoo ay meron nga bang good? Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. So walang good. So pag sinabi ni Lord na I did not want to invite the good, ibig niya sabihin, wala naman ako talagang imbitahin among you. It was a very polite language, and you could even read it as ironic. Sabi kasi nung iba, bakit sa makasalanan siya nakikisalamuha at hindi sa aming mga banal? Eh wala naman talagang banal. So sabi na lang ni Lord, hindi naman mga banal ang hanap ko sa buhay na maging followers kundi yung mga kapos sa kabanalan para mapunuan ko sila. But what was Jesus really teaching us here? Surround yourself with enjoyable people. Bakit ka mag-i-invite ng mga taong hindi naman masarap kasama? May mga nagsasabi pa, magpapadinner po ako, kailangan ko bang imitin yung mga ayaw ko just for the sake of good manners? No! Ayaw mo pala sa kanila, don't invite them. I-invitein mo tapos mang-iinis, mga asar, mamimintas, masisira ang araw mo, nagkagastos ka pa. Why? The Lord teaches us, avoid burdensome company. Sa Facebook, ang kulit, unfriend. Rude, block. Bakit mo pagtsatsagaan yung mga tao na sisirain ang araw mo, wawasakin ang buhay mo? At ikaw din kapatid, huwag isiksik ang sarili sa ayaw sa'yo. Hindi naman giniit ni Lord ang sarili niya sa mga ayaw makinig So ang ini-invite lang niya, yung open, yung gusto talaga makinig. Kahit sa church, ayaw nyo nang naririnig nyo, huwag kayong umaten. Hindi kailangang pilitin ang sarili. So doon ka kung saan ang hiyang, doon ka kung saan lalago ka, at saan ka masaya. Napakaraming type ng mga tao, katulad ng dugo, may type A, may type B, may type O. Doon ka sa ka-type mo sumali. Birds of a feather flock together, para walang struggle. Super conservative ka, di huwag kang sumali doon sa mga church na hindi kasing conservative mo. Gusto mo lagi mag-fasting, huwag kang sumali doon sa church na laging may feasting at ang mga fellowship sa fast food. Gusto mo naman kumain ng kumain, di ba? Huwag ka namang sumali doon sa ayaw magkain at nangangalirang at gusto laging huwag kumain. Kailangan pasimplehin ang buhay. Proverbs 25:24,
It is better to stay outside on the roof of your house than to live inside with a nagging wife. Sa Israel kasi pwedeng tirahan yung mga bubong, flat. Mabuti pa daw sa bubong na lang tumira kaysa sa loob ng bahay kahit winter o kahit summer na ang init. Kesa bungangera naman yung kasama mo sa loob. So anong sinasabi dito? Read my lips, don't be a nagger. Iiwasan ka ng mga tao. Huwag kang nakakainis kasama. At ganoon din yun, huwag mong pagtiisan ng nakakainis. Hindi naman sinabi ditong iwan yung asawa. Doon lang siya natutulog sa labas para matahimik. Pero hindi naman iniiwan. Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so. So read my lips, avoid those who don't agree with you. And avoid those you don't agree with. Maiksi lang ang buhay. Uubusin mo sa friction, uubusin mo sa pakikipagtunggali at contest, sayang. Kanya-kanyang likas sa mga tao, doon kasahiyang sa'yo. And make those around you enjoy life. May mga mahirap kasama sa buhay, yung mga sobrang OC, sobrang ayos, sobrang linis, at yung sobra din namang gulo at sobrang salaula, mahirap din kasama yon. Basta extreme, mahirap. Sabi sa Proverbs 15:17, a simple meal with love is better than a feast where there is hatred. Kasi kung gagawa ka ng isang napakalaking handaan, napakalaking isang piyesta, nakakapagod, nakaka-stress, so usually mainit na yung ulo ng mga tao, nag-aaway-away na sila, pero ang ganda-ganda ng hain, ang ganda-ganda ng party, pero ang mood, mga pangit na. So sabi dito, simplihan nyo na lang na masaya kayo, kesa complicated, ang arte-arte, perfect na perfect ang lahat, pero kayo naman nag-aaway. Simple na lang, basta peaceful, kesa elaborate, pero nag-aaway. Another lesson from Jesus is that Jesus is friendly with social outcasts, with the so-called sinners. Kung sino yung mga itinatakwil ng lipunan, kung sino yung hindi tinatanggap sa templo, welcome na welcome naman kay Jesus. Ganun siya. Luke 15:1-2, tax collectors and sinners were all crowding around to listen to Jesus. So the Pharisees and the teachers of the law of Moses started grumbling. This man is friendly with sinners. He even eats with them. Offended na offended yung mga nagbabanal-banalan dahil bakit daw nakikipagkaibigan si Jesus sa mga makasalanan. At hindi lang yon, nakikisalo pa sa kanila, nakikidulog sa hapagkainan. Of course, meron din silang reklamong hindi nila masabi-sabi. Nawawalan sila ng power to minimize people because Jesus was already affirming and accepting them. Yun tuloy ine-etche puwera nila, tinatanggap ni Lord, nagiging baliwala tuloy yung pagpupuwera nila. But here you see that Jesus is at ease with unconventional people. Hindi siya naaasiwa sa mga latak ng lipunan, sa mga kakaiba ang hairstyle, sa mga kakaiba ang mga buhay. Yun nga yung welcome. And those people were equally at ease with Jesus. Nagkakagulo sila. Hindi magkandamayaw sa paglapit kay Jesus dahil gustong-gusto nilang makinig. Hindi sila naaasiwa kasi hindi sila hinuhusgahan. Hindi katulad ng nararamdaman natin sa ating relihiyosang tita, relihiyosong uncle, relihiyosong nanay. Asiwang-asiwa ka, kailangan maging fake ka pagkaharap mo sila dahil mapapagalitan ka. In one lesson that Jesus teaches us about life, do not build religious and doctrinal walls around you. Meron pa bang babanal higit kay Jesus? Meron pa bang tatama higit sa Kanya? Pero hindi siya naglagay ng mga pader ng relihiyon para ang mga tao ay umiwas sa Kanya. Do not needlessly separate yourself from the world, the so-called world. Yes, there might be persons or verses in the Bible that insist on being separatist or on separation, but Jesus is our model. Hindi naman mawawala ng mga verses na sinasabing huwag kayong makisalamuha, huwag kayong kumain, huwag kayong mag-enjoy. Pero sinong may sabi? Dapat sasabihin mo, anong sabi ni Jesus tungkol dyan? Anong ginawa ni Jesus tungkol dyan? Sino bang namatay para sa atin at nabuhay na muli? Sino bang anak ng Diyos? Sino bang tagapagligtas? Di ba si Jesus? So siyang standard. People who insist on not eating and drinking well, and there are many in many churches. People who insist on not having a good life. People who insist on separating from the world.
actually subscribe to monasticism. Ano yan? It comes from the Greek monos, meaning alone. It is a renouncement of worldly pursuits, so-called, which was related to Buddhist monks 500 years before Christ. Akala nung iba, kay Kristo nang galing yung humiwalay ka, huwag kang kumain, huwag kang mag-ayos, huwag mong sarapan ang buhay mo. No, 500 years before Jesus Christ, uso na yan sa mga Buddhist monks. Yung monasticism, yung pangtanggi sa flesh, lahat ng desire ng flesh, evil. Gustong kumain, wrong. Pati mag-asawa, bawal magkaroon ng sexual desire sa asawa mo. Yung lahat ng pagtanggi sa natural, sa physical na nilikha din ng Diyos is practiced not only by Buddhists, it was practiced also by Catholics, by Orthodox and Coptic Christians. At ginagaya rin yan ng ilang Protestants and Evangelicals. It is practiced also in some branches of Buddhism, Hinduism, Jainism, and other religions. In other words, hindi ko mahilig mag-fasting, good Christian. Hindi ko mahilig na i-deny yung self, magtiis, magtimpi. Sa hindi naman dapat timpiin, good Christian na. Kasi lahat ng relihiyon may mga ganyang extremists. Lahat. May dadaig pa ba sa mga extremists, halimbawa ng Roman Catholic Church na naghahampas ng sarili, nagpapako ng katawan, nagkakabit ng mga sinturong may mga tinik para habang nagsisinturong sila ay nasasaktan sila? Hindi yan is to be associated only with evangelical or born-again Christianity. Hindi lang yan, in fact, to be associated with Christianity. Lahat ng relihiyon sa mundo, anumang uri, may mga elements sila, may mga tao doon na extremist. At usually, mga extremist na yun, walang ginawa kundi i-judge, masamain, i-demonize, yung di nila katulad. Nagfa-fasting ako, therefore mag-fasting kayo. Hindi ako nagpupunta sa beauty parlor, dapat kayo rin. Hindi ako kumakain ng masarap, dapat kayo rin. Monasticism should not be equated with good Christianity nor with wisdom. It is a personal choice of people who are probably genetically predisposed to punish themselves. May mga tao talagang ipinanganak na ang gusto nila parusahan ng sarili nila at kung maaari, idadamay nila lahat ng tao sa kanilang mga pagpaparusa. Si Solomon na binigyan ng Diyos ng pinakamalaking karunungan sa lahat. Anong payo? Ecclesiastes 8:15. So I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us on earth. Ang payo ng pinakamarunong na tao, na siguradong mas marunong kahit kung sinong conservative o monasticist dyan, sabi niya, wala akong nakitang higit pang dapat gawin ng tao, kundi kumain na masarap, uminom ng masarap, mag-enjoy. Sabi niya, this is the only way to survive this difficult life. So may paraan pala, may dahilan kung bakit gusto sa Solomon mag-enjoy ang tao. One, may gana ka ngayon, kumain ka ng kumain. Kasi kung minsan dumarating ang panahon, wala kang gana, lumiliit ang iyong sikmura o lumalaki ang iyong tiyan, nagkakaroon ka ng mga sakit, hindi ka makakain, maalala mo lang yung mga panahong nakakain ka nun, mapapalakas ka na. At may inspire ka magpagaling para makakain kang muli. Pero hindi ka na nga makakain dahil sa sobrang sakit mo, sa maalala mo pang, actually wala naman talaga akong kinaing masarap buong buhay ko, mamamatay na yata ako, wala ako natikman, nakakahinay ng loob. So niya mag-enjoy ka na mag-enjoy. Bakit? Hindi naman laging enjoy ang buhay eh. So kung baga sa bangko, magdeposito ka na magdeposito ng enjoyment para pagka may pagdurusa, kalungkutan, paghihirap, mag-withdraw ka ng enjoyment na dati mo nang na-deposit para ka mag-survive. Kaya araw ng kasal mo, mag-enjoy ka na mag-enjoy kasi hindi lahat ng araw pagkatapos ng kasalan masaya. Meron ka ng baon. Enjoyment is an antidote to, medicine for, and a cure against many illnesses. Tuwing may panahon, mag-enjoy. May pagkain, may gana ka, kumain ka. May manang kang kasama, sabi, huy, ang takaw-takaw naman, Christian tayo, dapat konti lang. Mag-isa ka. Huwag ka kumain, doon ka lumayo ka sa akin. Gusto ko kumain. Diba? Hindi ka naman pinipigil kung gusto mo mag-ayuno, pero bakit mo pipilitin yung iba? Sabi nga ni Lord, huwag nga kayong fast and fast, nandito pa ako.
Meron pa sabi, kailangan huwag na lang buhusan si Lord ng mamahaling pabango, ibigay na lang sa mahirap. Sabi Lord, puro kayo mahirap, ang dami-dami mahirap, hindi yan nauubos. Nandito nga ako, sandali lang ako nandito. Let us all enjoy this. Hindi natin kasi kilala si Kristo, natakpan na siya ng napakaraming belo na itinabing sa kanya ng relihiyon. Sino nagtabing? Yung mga conservative, yung mga monasticists, yung mga mahilig mag-ayuno, yung mahilig magdusa. Pinagdusa nila lahat ng tao at gumagawa sila ng imahe ni Kristo na mahilig magdusa. May mga pagdurusa ang Panginoon, all of them necessary for our salvation. But in moments when it was not needed, He enjoyed. Jesus attends feasts and socializes. Luke 2:42, when He was 12 years old, they went up to the feast according to the custom. Alam niyo bang ang daming piyesta ng Israel? Pagkatas Pilipino ka, magpipiesta ka para kay Kristo, nagagalit pa yung iba. Ang daming ang piyesta, sabi nga ni Lord, ipagpiesta niyo ko, ipagpiesta niyo ko. John 7:10, after his brothers had left for the feast, he went also not publicly, but in secret. So the Lord went. Mark 14:12-17, on the first day of the feast of unleavened bread, when it was customary to sacrifice the Passover lamb, Jesus' disciples asked him, where do you want us to go and make preparations for you to eat the Passover? So he sent two of his disciples, telling them, go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him. The disciples left, went into the city, and found things just as Jesus had told them. When evening came, Jesus arrived with the 12. So eto na yung isang mahalagang pista na pinagbasihan ng ating Lord's Supper, at doon naganap yung tinatawag nating Lord's Supper. Sabi ni Lord, pumunta kayo doon sa city, may makikita kayong lalaking may sunong na banga ng tubig, sundan nyo. Sundin nyo siya kung saan niya kayo dalhin, at doon tayo gagawa ng Lord's Supper. Pumasok kayo doon, it's all pre-arranged, ihanda nyo ang lugar. And Jesus observed the feast. Now, this is peculiar, a man carrying a jar of water. Sa atin hindi kakaiba, pero ang mga babae ang nagdadala ng banga. Tingnan nyo ang mga babaeng ito, sila ang nagdadala ng banga. Now, try na lalaki ang magdadala. Diba? Kakaiba, kapansin-pansin. May statement dito si Lord. No? Another unconventional personality, a fresh, if not controversial affirmation. It's an aside, it's not our lesson. Pero sa dinami-rami ng magagawa ni Lord na susundan nila, yung lalaki pang may dala na banga, nagawain lang ng mga babae. It would have given discomfort to the macho disciples, but sabi ni Lord, follow Him. And they did. Lesson sa buhay, attend feasts, attend festivals, and big community events. Pinakamadalas yatang maitanong sa akin ng mga born-again Christian, pwede po bang umattend ng fiesta? Pwede bang umattend ng binyagan ng aking pamangkin o ng aking office mate? Pwede bang umattend sa mga pasyam at mga pasalamat? I say, why not? Paano po yun? Yung food offered to the idols. Una, wala pa ako nakitang fiesta na din lang yung mga pagkain doon sa mga idol at in-offer doon. Wala naman talagang ganon. Pero tingnan natin ang 1 Corinthians 8, 1-13. Una, 1-4. Sabi ni Paul, kasi siya din tinanong na nun Tanong din yan You ask me about food offered to idols. Even though food is offered to idols, we know that none of the idols in this world are alive. After all, there is only one God. He created everything. Sabi ni Paul, sige, yung tanong nyo tungkol dyan sa pagkain ng mga handa sa pista na talagang ino-offer doon sa templo bago dalhin sa bahay at kainin. Sabi niya, alam naman nating lahat na wala naman talagang idol, di ba? Na may matayang rebulto, may tenga, may ilong, may bibig. Pero hindi naman yan buhay. Wala yung hininga. So wala naman talagang na-o-offeran. Walang tumatanggap nun dahil hindi naman buhay ang ino-offeran nila. Wala kamalay-malay yung bato, yung chalk, yung kalendaryo na ino-offeran sila. So sabi, walang talab yan. Kasi isa lang ang Diyos na buhay. Wala namang ibang Diyos. May mga Diyos-Diyosan, pero hindi Diyos, hindi buhay. So hindi nila alam na ino-offeran sila. So how can they infect the food? Yun ang point ni Paul. Now, verses 7-8. Not everyone knows these things. Yun nga daw na wala namang buhay yun, so wala namang talab yun, walang effect. In fact, many people have grown up with the belief that idols have life in them.
So when they eat meat offered to idols, they are bothered by a weak conscience. But food doesn't bring us any closer to God. We are no worse off if we don't eat, and we are no better off if we do. Sabi niya, dahil marami sa inyo lumaki sa kultura na naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, tapos ngayon naging Kristiyano kayo na gusto nyo lang sumamba sa kaisa-isang buhay na Diyos, pagka tuloy kumakain kayo ng ganung mga pagkain, nagdadalawang loob kayo, nagdadalawang isip, nahahati loob nyo, kasi mahina pa kayo, mahina pa nanalig nyo, akala nyo nabubuhay yung mga puon-puonan, hindi naman. So dapat hindi naman kayo ma-offend dahil wala naman talagang talab yun. Alam nyo ba, hindi naman tayo kayang ilapit sa Diyos o ilayo ng kung anong kinakain natin. So walang effect sa spirit ang pagkain ng food offered to idols, lalong-lalo sa maraming mga handaan sa Pilipinas, hindi naman talaga literally ino-offer sa idols yan. Nakakita ka na ba ng si Tia nagluluto? Ba't mo kayo nagluluto? I-offer natin sa poon. Hindi naman para may makain tayo, mga matatakaw kong kamag-anak. Di ba yan ang kaya nagpupuyat yung mga tiya-tiya natin para magluto? Ngayon, sa Corinth, may mga umuay naman, yung nakakaalam na hindi naman buhay yung idol, wala namang effect. Doon pa sila sa loob ng mga templo kumakain at nakikisalamuha at nag-enjoy. Dumadaan ngayon yung mga bagong kapatira na katatanggap-tanggap lang kay Kristo na na-offend doon sa dating religious practices, kaya tuloy nagkakaroon ng issue. Kaya sabi ni Paul sa 9 to 10, don't cause problems for someone with a weak conscience just because you have the right to eat anything. You know all this, and so it doesn't bother you to eat in the temple of an idol. But suppose a person with a weak conscience sees you and decides to eat food that has been offered to idols. Sabi, kayo walang problema, mature na kayo sa pananalig, nalalaman nyo ang totoo, hindi kayo na-offend, hindi kayo na-apektuhan. Pero paano kung may bagong-bagong mananampalataya, wala pang alam, at natatakot na siya mag-practice ng idolatry, ayaw na niya pumasok sa mga temple na yun, at nakitang nandun pa kayo sa loob at kumakain, at dahil doon, naganyak na gumawa din at kumain, pero dahil hindi matibay ang pananalig niya, habang kumakain naman siya, nagdadalawang loob, hati ang loob, naguguluhan, sabi, di ba? Kawawa naman sila. Ayaw kasi ng Panginoon yung hati ang loob, dapat buo. So dahil alam mong walang masama, sa loob ka pa ng temple kakain, sabi niya, kitang-kita ng mga mahihina at wala pang masyadong alam. So anong nangyayari? Nakaka-offend. And Paul says, not everyone knows these things. Not everyone knows about Christian liberty. Ito yung tinatawag na Christian liberty. Dahil mature ka na, alam mo na hindi ka maaapektuhan, hindi ka mapapahamak, you may do it. Although young Christians who are not mature might find it offensive. Ang nakakapagtaka naman, may mga Christian, ang tagal-tagal ng Christian, immature pa, na offend pa sa lahat ng bagay. Hindi pa sila nakakarating sa level na meron nilang, alam nilang may liberty sila. Mga may takot. Tulad ng mga ibang tribal people. Dahil sila noon tumutugtog sa kanilang mga anito at kung ano-ano pa, naging Christian, itinapon lahat yung instruments nila dahil masama daw. At ngayon tinuturuan natin ng cultural redemption. Ayaw nila, sabi nila, ay masama yan, tinutugtog namin dati yan sa mga Diyos-Diyosan namin. Di ganun din ang sasabihin ni Paul. Kahit kanina niya man tinugtog, hindi naman niya narinig. Kasi isa lang naman talaga ang Diyos. So tugtugin nyo ngayon sa buhay na Diyos. What's the point? Dapat mag-mature. Pero tinuturo din ni Paul, alang-alang na lang sa mga mahihina. Dapat din tayo mag-ingat. 1 Corinthians 8, 11 to 13. Then what you know has destroyed someone Christ died for. That means kung na-offend sila. When you sin by hurting a follower with a weak conscience, you sin against Christ. So, if I hurt one of the Lord's followers by what I eat, I will never eat meat as long as I live. Of course, it's an exaggeration. Pinapakita lang ni Paul na pwede naman kayong kumain na hindi nyo na ipapakita pa, o kaya huwag na kayo doon sa loob ng temple. Ba't naman kailangang ipaghalandakan nyo pa yung inyong liberty? May na-offend dahil hindi pa ready. Kung ako, magiging issue pa yan, hindi na ako kakain ng karne buong buhay. But you know that it is an exaggeration. Ibig sabihin lang, be considerate. Now, what is good to do? Defer to the weak. Huwag nang kumain, o kaya huwag namang sa loob pa ng templo. May tanong, paano po kung lagi nilang na-offend ang immature at ang weak manang? Anong gagawin ko? Na-offend po yung si Aling ganon, si sister ganon, dahil maigsi buho ko, so papahabain ko po ba? Hayaan mo siya.
Puro ka naman split ends. Kinukuto ka pa. So, alam nga namang lahat ng ikaka-offend niya, hindi mo na gawin, hindi ka na mabuhay sa mundo mo. Paano po yun? O-offend siya pagka pumupunta ako sa mga handaan. Turuan mo. Para sa susunod, hindi na siya ma-offend. Strengthen and teach the weak and the immature rather than play to their game. Alam nga namang lagin mo nalang pagbigyan yung isip bata o nagbabata-bataan. Kailangan mag-mature din sila. Sabihin mo, tama ka na lang ka-offend. Hindi ko na magawa ang gusto kong gawin sa buhay ko sa pagbibigay ko lang sa'yo. Dapat namang matuto ka na rin para mag-grow ka na hindi ka na ma-offend pa. At ngayon, kung na-offend ka sa nakikita mo, pumikit ka. Alam nga namang ilibing ko yung sarili ko dahil ayaw mo sa akin. Alam nga namang hindi ko gawin yung gusto ko dahil ayaw mo. Hindi gawin mo sa buhay mo yung gusto mo, yung buhay ko, gagawin ko yung gusto ko. Kanya-kanya. Live and let live. Kasi, ano po ang mangyayari sa buhay ng Kristiyano kung lagi sasabihin, may na-offend sister sa ginagawa mo. Anong gagawin ko? Tatakpan ng kumot ang sarili ko, hindi na ako magpapakita. Ayaw ng mga kapatiran sa boyfriend mo. Ano ngayon? Anong gagawin ko? Sinong gusto nila? Buhay ko to. Merong balance between our public life as Christians and how much we respect the private lives of each other. You are always free to do what you want, to not do what you don't want to do, pero sa'yo lang yon. Huwag mong igiit sa iba. Kailangan bigyan mo sila ng space. 1 Corinthians 13:11, when we were children, we thought and reasoned as children do. But when we grew up, we quit our childish ways. Siyempre, ang tinuturing dito ni Paul, spiritual childhood and spiritual maturity. So, pinong araw, bata pa tayo sa pananalig. Oo, isip bata tayo noon. Nagsasalita tayo bilang bata, asal bata. Pero hindi na tayo bata ngayon. At hindi tayo dapat manatiling bata forever. Dapat tayong mag-grow. So, manang should be taught how to mature instead of always giving in to her childishness. Kung mahina ang pananalig niya, pues palakasin niya para hindi siya ma-offend. Turuan, bigyan ng panahon, pero hindi ka lang nabubuhay para i-please yung kung ano yung nakaka-offend sa kanya o hindi. Kasi hindi ka na mabubuhay ng totoong buhay mo, magiging isa ka na lang artista, always playing to the gallery and giving the conservatives what they want. At yan ang pinaka-oppressive, hindi lang sa church, pati sa mga magkakamag-anak. Yung mga conservative tita at tito, yung mga conservative elements, laging silang naghahari-arihan. Akala mo silang tunay na mga maka-Diyos. Silang kailangan magsabi ng gagawin ng iba o hindi. Well, they should do that in their own lives, but not impose it on others. Now, another thing about Jesus and the way He treats food and friends. Jesus does a miracle. His first, just to make wine. Ang unang-unang himala ng Panginoon ay hindi magpagaling ng may sakit. Gumawa ng alak. Now, you must differentiate yung table wine na iniinom kasama ng pagkain at hindi ito yung mga lambanog na iniinom hanggang magkalasingan at gumapang ka sa pagkalasing. Iba yun. No? So, yung wine, yung table wine na kinakain na iniinom na hindi naman nakakalasing, liban na lang isang drum ang inumin mo. So, pag-ibahin natin yun, huwag niyong gawing lisensya to. John 2, 1-11, or 11, this, the first of His miraculous signs. He thus revealed His glory, and His disciples put their faith in Him. Ang unang himala ng Panginoon to turn water into wine. Jesus employed the powers of heaven to produce what? Wine. Jesus revealed His glory by producing wine. He earned His disciples' faith in Him because He made wine. So, si pinaiba ang babaw naman. Definitely, this is a statement. Wine, symbolic of the good life. Tapos ngayon, pinoproblematize ni weak manang ang wine. Uy, bakit tayo inom niyan? Masama yata. Di, huwag kayong uminom. Kami gusto namin. Diba? Nasasamaan pala kayo. Di, wag. Sundin nyo yung konsyensya nyo. Pero huwag nyo isiksik sa amin yung konsyensya nyo dahil may iba kaming konsyensya. Don't be a modern day Pharisee controlling people's lives. The lesson here is to enjoy good and finer things in life. 1 Timothy 5:23, stop drinking only water, payo ni Paul. Take a little wine to help your stomach trouble and the other illnesses that you always have. So, laging sira ang tiyan itong si Timothy, siguro sa kainom ng mga tubig na galing sa balon na may mga butete.
So sabi ni Paul, puro naman kasi tubig lang iniinom mo. Take some wine. May medicinal value yan. Makakabuti sa'yo. Now, Jesus makes, keeps, and loves close friends. Meron siyang close inner circle. Lagi siyang may kasama na tatlo, si Peter, si James, at si John the Beloved. Madalas karay-karay niya sa mga lakaran. Minsan kasama naman niya yung buong 12. Meron siyang kasama ko minsan na 40, may 70, may 120, pero meron siyang close friends. Also, Jesus loved hanging out sa bahay ni Martha, ni Mary at ni Lazarus, yung magkakapatid na ulila kasi walang binanggit na magulang. John 11:35 to 36. Jesus started crying, and the people said, "See how much he loved Lazarus." That was when Lazarus died. Alam nila, mahal talaga ni Jesus si Lazarus. John 21:20. But Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved following, the one who also had leaned back on his breast at the supper. So talagang si John tinatawag lagi ang the beloved kasi alam na alam nila, mahal to talaga ni Jesus. Alam ganon. In fact, nung tinatawag na Lord's Supper, nakasandal pa siya sa dibdib ni Jesus habang nagkakainan. It's very expressive affection. Jesus visited with Mary, Martha, and Lazarus very often. So the lesson is to make and to keep and to enjoy good friends. Pero siyempre, sa good friends, you invest time. Hindi ka naman nakaka-develop ng friendship na hindi mo binibigyan ng panahon eh. May time talaga yan. May togetherness. So multiply life's joys. Divide life's sorrows with friends. Hindi lang pupunta kapag nakaratay na dahil may sakit na o nakaburol na, doon ka lang pupunta. Habang buhay, habang you can enjoy together, dapat ginagawa yan. Proverbs 27:10, don't desert an old friend of your family, or don't visit your relatives when you're in trouble. A friend nearby is better than relatives far away. So lalong-lalo sa nawawalay sa mga kamag-anak, makipagkaibigan sa inyong kapitbahay. Sabi, mas mainam na may kaibigan kang malapit kasi may kamag-anak kang malayo naman. Ang tao dapat may kaibigan. Proverbs 18:24, a true friend is closer than your own family. Ecclesiastes 4:9 to 12, you are better off to have a friend than to be all alone. Because then you will get more enjoyment out of what you earn. Ano nga naman yung ang dami mong pera, nag-iisa ka naman kumain, so kahit na walang pera yung kaibigan mo, ilibre mo, edi pareho kayo nag-enjoy. If you fall, your friend can help you. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm on a cold night. Someone might be able to beat up one of you, but not both of you. As the saying goes, a rope made from 3 strands of cord is hard to break. So ang lesson, have friends. Divide life's sorrows with friends. Multiply life's pleasures and joys with friends. Jesus teaches us not only to go to heaven, Jesus also teaches us how to have little pockets of heaven here on earth. Life is short and meaningless, and it fades away like a shadow. Who knows what is best for us? Yan ang tanong natin kanina. At sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. I came so that everyone would have life and have it to the fullest. So Jesus knows what is best for us. The life of the Lord is a great lesson for each one of us. Everything He said and everything He did. And Jesus teaches us toward the fullness of life here on earth. What great lesson? Enjoy food and friends. That is religion too. Maghanda, maglibre, dumalo, makisaya whenever you can. At huwag laging magmadali. Pag lagi ka nagmamadali, hindi ka uugatan, hindi ka magiging stable. When you enjoy, you could be saving happiness for a lonely day ahead. We pray that the lonely day doesn't come, but if it does, you are fortified with memories of happiness. Enjoying could make you prepare for many sorrows and pain
Or it could be a reward for having gone through a lot of pain already. And it's important to give happiness to people, to allow them to enjoy, not to impose yourselves on people. Let them define for themselves what is good for them and what is happiness for them. And we should give them the assistance, the support to find God and godly happiness in their own terms. Dear God, we thank you that you're very concerned with us, that even the life of your Son, Jesus, is a model on how happiness could be attained. Teach us to learn from Him. Teach us to apply these lessons in our lives. Pagbulay-bulayan natin sumandali mga kapatid at hanapan ng paglalapat sa ating mga buhay. Patuloy nyo kaming turuan, O Diyos, habang kami nakikinig sa inyong mga tagubilin. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Food and Friends According to Jesus. Mula sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na nang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang
makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailanman. Bakit kapag Biyernes, munggo ang ulam? Ang munggo kasi maraming protein. At alam niya na ating mga ninuno na mabuti sa katawan. Ngayon, dahil sa relihiyon, nagkaroon ng pangingiling kung Biyernes at nagkaroon ng tradisyon ng marami na huwag kakain ng karne kung Biyernes. So ano magandang substitute? Munggo. Kasi maraming protein yan. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulan
kaibigan kang tunay, tagliang karamay, kailanman di mawawala. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin ba na? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglay. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali.
Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Ang nais mo'y kakalakan, kay Jesus matatagpuan. Kagalakang di magmamaliw, ngayon at magpakailanman. Kahit sa kabila man ang iyong pagtubusan, kung siya ang kasama, ay kayang magsaya. Kagalakan ang puso ay makakamtan, pag si Kristo sa buhay, ang iyong paglingkuran. Kay ganda ng mundo, kung malalaman mo na siya'y laging nagmamahal sa'yo. Kahit sa kabila man ang iyong pagtubusan, kung siya ang kasama, ay kayang magsaya. Kagalakan ng puso ay makakamtan, pag si Kristo sa buhay, ang iyong paglingkuran. Kay ganda ng mundo, kung malalaman mo na siya'y laging naghihintay sa'yo. Kay ganda ng mundo, kung malalaman mo na siya'y laging nagmamahal sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!